Yan. So sa araw na to ay lahat naman ng linggo ay special. Pero ang sinasabi nga, di ba? You are only as good as your last work, preaching, basta lahat ng ginagawa mo, you are only as good. Ibig sabihin, kagaya nitong Sunday, ito ay the best. Di ba? Ganun lagi, the best. Kung ano yung nasa harapan nyo, yan ang the best. Yan. So, yan, ano ko muna to? Mama. Pakibigay nga na. Yan. So, kumusta yung inyong ang inyong school? Okay na? Okay naman? Nag-introduction ba kayo? So, paano introduction ninyo? Kagaya ba nung aking senior, no? So, masayang school, Masayang school, may classmate ka. Pero alam nyo, mas magiging masaya ang school kung yung classmate mo madadala mo sa church. Amen? Di ba maganda yon? Masaya yon na hindi lang kayo magkakilala sa school, magkakilala din kayo sa church. Yan. At ako, lagi ko itong sinasabi sa inyo at ini-encourage kayo na, dalhin nyo. Para mas maraming tayo rito, mas maraming fellowship, mas maraming kaluluwa ang maligtas, mas maraming maayos ang buhay. Tama po. Sabi mo nga sa katabi mo, bago mag-appear muna tayo, 5 para exercise tayo. Hindi, 5. High five sa 5 tao. High five sa 5 tao. Grabe, hallelujah. Sobrang dami natin. Yan, high five sa 5. Yan. Yun. Yan, nakita ko ang ating ordained preacher, si Preacher K, at balita ako, merong mamaya. Wala. Bilang gumanon. Parang mamaya. Kala ko cancel, Yan. Actually, ako, I'm always excited, sa mga fellowship natin, kasi nga, ibig sabihin nun, yung talagang pagiging family natin dito ay talagang, sabi mo talaga nagmamanifest, no? So, tinan nyo to. Yan. Tulong naman. Yan. Pakiusap. Nahuhulog na ako sa'yo. Nahuhulog na ako sa'yo. Yan. Hindi pa rin kayo nabubuhay, tulog pa rin kayo, Yan. Yan ang hingi ng tulong. Sinong gusto ritong, yung gustong tinutulungan? Sino? Sino naman ang gustong tumutulong? Yan, naalala ko may isang tao, sabi ganon. Ano ang pangarap mo? Sabi niya, ako gusto ko maging doktor kasi gusto kong tumulong sa mga may sakit. Sa mga kapwang may sakit. Ikaw naman, gusto ko maging engineer para tumulong sa mga kapwa kong may sakit. Yan. Kapwa ko na magawa ng bahay. Ikaw naman, gusto ko maging negosyante para tulungan ng aking kapwa. Yan. Tapos yung isa, ikaw naman, anong gusto mo? Gusto ko po maging kapwa. Yan. Pag malakasan na yun, hindi pa rin tatawa. Ito, ewan ko lang kung di kayo maano. Ito yung pang malakasan ko talaga ngayon. Yan. Marami ba no? Ayan. Pang memes na yan, pang memes na, no? Kung nadodonate lang ang kapugian, ang dami ko na sanang natulungan. Yeah! Okay, may nangihingi doon. May nangihingi. Grabe, grabe yan, Yan. Grabe na yan. Yan. So, actually, ang pag-uusapan natin ngayon, tungkol dun sa tinatawag na tulong or help or save me, di ba? Or anumang bagay na kung saan kinakailangan natin. Sa totoo lang, marami sa atin dito ang sugatan, di ba? Pero hindi pa rin humihingi ng tulong. Marami dito ang may malaking problema pero hindi pa rin siya humihingi ng tulong. So naalala ko nung ako ay nagkaroon ng problema sa company namin. Department head manager. Isang malaking problemang mahirap lusutan. So, it's either talagang ma-terminate ako there. Pero bilang nilagay sa isip ko, nagpapasok na ako noon, sabi sa akin, humingi ka ng tulong. Alam mo, nung humingi ako ng tulong sa
sa pinaka, ano namin, tawag sa manager na yun, general manager namin. Sabi ko, sir, tulungan niyo naman ako. O, bakit ano nangyari? Kasi ito nangyari. O sige. So, ito gawin mo. So, pero kung hindi ko sinabi yon at hindi ako humingi ng tulong sa kanya, ganun kagad ako. Patawag mo yan. Sir din, pumunta mo rito yan. Ba't ganun nangyari, di ba? So, meron kapangyarihan ang paghingi ng tulong. Correct? Hindi na maganda yung kalagayan ng buhay mo, pero hindi ka pa rin humingi ng tulong. Paano ka matutulungan kung hindi ka man humingi ng tulong? Tama ba? Tama. At marami sa atin din nare-recognize yung kapangyarihan ng paghingi ng tulong. Sobrang makapangyarihan yon. Ito nga walang pagsidlan Gusto niya nang tumulong talaga Sabi ni Ryan sana all may kapugian. Naka. Kilo ba pambansang memes na to. Makikita na sa internet to. Malupit to. Sa Facebook, social media, makikita mo itong memes na to. Yan. Actually, naisip ko nga, alam mo, nadayang mga memes, sa social media. Sabi ko, ang papangit ng mga layout nila. I-recreate ko kaya. Gano'n na isip ko. I-recreate ko. Tapos lahat ng mga pictures ng mga, ng mga members dito, yun ang ilalagay ko, Si Sana, nakita ko si Sana, yung basta panganay na babae, kamukha ng tatay. Sabi ko, mukha ni Sana to. Alam nga, hindi mukha mo lang naman Nagre-react ka agad Love you, nak. Sabi ko nga gano'n, re-recreate ko kagad. Tapos, ilalagay ko ngayon, para pa nag-search sila sa Google ng mga memes. Yan, lalabas na itong mga mukha nyo. Agugulat na lang kayo. Abangan susunod na mensahe natin kung sino sa inyo naman mabibiktima ko. Ayan. Sige, tumayo po tayo, Tumayo tayo. Basahin natin sa Matthew chapter 14 verse 22 to 36. Ako muna, tapos kayo. Siguro ang gawin natin by verse, hindi by page. Okay? 22 ako, 23 kayo. Okay? Para maintindihan natin. Sige, Matthew chapter 14 verse 22. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. 24. And the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. When the disciples saw him walking the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat on the water and came to Jesus. Verse 30, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out, Lord, save me. You of little faith, he said, why did you doubt? 32, and when they climbed into the boat, the wind died down. When they have crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of the place recognized Jesus, they heard about the surrounding country. People brought all their sick to him. 36, sabay-sabay tayo, and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed. Manalangin tayo. Dakilang Ama, salamat Panginoon sa pagbabasa na yung salita, Panginoon. Lord, let the power of your word, Father God,
be in the midst of us, Father God. Lord, let your Holy Spirit, Father God, comforted us and give us the anointing, O God. Let your grace and mercy, Father God, be upon us today, Father God. Salamat, Panginoon. Lord, kayo, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa. Kayo ang magturo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, itong aming dalangin. Amen, amen. Sige po, mga upo na ba tayo? So, binasa ko ang Matthew chapter 22 hanggang 36. Dahil gusto ko lang makita yung konteksto ng ating pag-aaralin natin. Alam ko na sermon na to ni Ana, na sermon na to ni Noel, at marami pang mga gumawa ng message regarding this Jesus walk on the water. But strangely, strange talaga, no? Strangely, no? Di ba sabi ko, as I have studying the Word of God, may nakita akong bagay na hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Nasabi ko, ito yung key, ito yung mahalaga. Yes, Jesus ang pinakamahalaga sa lahat ng istorya ng Biblia. Pero as of us, the receiver of the grace of God, as the receiver of the grace of God, back then, nung panahon na si Jesus ay lumakad sa tubig, merong isang nakita ko na dapat maintindihan din natin upang maipamuhay natin. So, hindi natin pag-uusapan how, when, what, where, no, why, but ang pag-uusapan natin, paano? Di ba? Why? Di ba? So, nakita ninyo sa Matthew 14, 22-36, nilagay ko lang hanggang 33, makikita nyo rito na hanggang pababa, no? Pero, ang pag-uusapan natin, itong dalawa lang na to. Ito lang. Itong hinalis ko na. Lalong-lalo na ang salitang ito. Lord, save me. Diyan ang pag-uusapan natin. Kasi sa tingin ko, as the Holy Spirit is speaking to me na, ito ituro mo sa church. Kasi marami sa atin ang hindi na humihingi ng tulong sa Diyos. Amen. Marami sa atin ang hindi na nakakaligtaan na, lalo na kapag medyo okay naman, kaya ko naman. Di ba? Ano naman ako? Magaling naman ako. Di ba? Kaya, pa tayo ng marami naman akong support. Pero sa totoo lang, minsan upos na tayo. Minsan wala na tayong, para lang tayong zombie. Alam niyo ba yung zombie? Di ba? Yung parang nabubuhay ka. Kita mo, katapusan na naman. Kita mo, katapusan na naman. Di ba? Bill na naman. Parang walang nangyayari. So, we can be like that. Nasa system tayo. Para tayong mga robot. Pwede naman yon. Pero hindi naman yan talaga ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Gusto ng Panginoon sa atin, tunay na talagang mabuhay ka. Yung maramdaman mo yung hangin. Di ba? Maramdaman mo, makita mo yung ganda ng paligid. Makita mo na yung kamay mo pala ay nakakahawak. Di ba? Makikita mo na yung galing ng laptop. Di ba? Ganon. Hindi yung parang you used to it, na as if nandiyan lang yan. Nagiging hindi na tayo aware doon sa grasya ng Panginoon. Yung ating hininga, di ba? Kaya nga sabi ng iba, kapag nagkakasakit ang tao, mas lalong naramdaman niya ang Diyos. Kasi mas lalo siyang, dahil may sakit siya, mas lalo siyang nagiging, di ba, malapit kasi nawawala yung mga distractions. So, kaya nga ito rin ang nakita ko, kasi ganito yun. Yan. Meron din, sinabi rin ito sa Psalms chapter 69 verse 1 ni David, sa kanyang salmo. Sabi rito sa Psalms 16 verse 1, Save me, O God, for the waters have come up to my neck. Sabi ko nga, ito yung literal. Ako, nahirapan ako kung paano ko unahin ko ba yung ito, yan, unahin ko ba yan, o yung Bible verse? Sa leeg ang tama. Yan. Tama? Sa leeg ang tama. Narinig nyo na ba yan? Sa leeg ang tama, sa leeg ang tama. Yan. Actually, ito, inaanin lalo sa mga sabungero. Na kapag tinamaan sa leeg yung manok nila, patay na. Pero nowadays, lalo sa mga basketball, ginagamit na to. Nakapag-layup ng magandang isa, bumutata, tapos pumasok, sasabihin ng sa leeg ang tama. Ganon. Yan, kita niyan? Ibig sabihin, wala ka pala eh. Sa leeg ang tama mo. Sa totoo lang, minsan sa leeg ang tama mo. Yan, ang hirap na. Sinulat ni King David to, dahil alam niyo bakit niya sinulat to? Dahil at that time,
sobrang dami niyang problema. Sabi niya, Lord, save me, O God, for the waters have come up unto my neck. Hindi na ako makahinga, Lord. Nandito na siya, malulunod na ako, Lord. Dahil sobrang daming enemy niya. Ang dami niyang kalaban nang sinusulat niya ito. Kaliwat kanan, hinahabol siya. At hindi niya alam kung talagang kinabukasan, mabubuhay pa siya. Kaya nga nasulat niya itong salmo na to. Sabi niya, Lord, nasa liig na yung waters. Nandiyan pa ba kayo? Ngayon, ano na yung sarap-sarap ang pakinggan, yung mga, kung ano nang nakalagay sa TikTok. Diba? Hindi na nawawala sa yung, ganun na. Samantalang dati yung umalingaw-ngaw na tinig sa isip mo, music sa isip mo, heart of worship. Diba? Yung mga favorite mong song na, Spirit lead me where my... Sabi ko. Kaya ako sa totoo lang, nagkaroon ako ng inactivate yung isa kong account. Sa anong dahilan? Gusto kong lumaki yung account na yon. At ilalagay ko lahat doon yung patungkol. Magkukontribute ako regarding sa mga nasa carnal pa. At makita nila na, meron palang Diyos. Tapos kaya yung account ko ngayon, yung Reden Stats, merong isa. Yung Reden, yun yung gagamitin ko naman sa church, sa mga pastor ko. Kaya doon, hindi nyo ako makikita magpo-post doon regarding saan dahil para lang doon sa mapaangat ko. Yung huli kong post kay Baneswu, alam mo, nasa 53,000 views na siya. At saka, nagkaroon ako ng additional 100 plus followers kaagad. Ganun kabilis, no? Ganun kabilis kapag nakapag-post ka ng isang nag-viral. In counting yun, in counting. Kanina, umaga, nakita ko may 3 kaagad na nag-follow uli. So, pataas yun lagi, pataas yun. So, gusto kong makita na, merong Diyos, andiyan si Kristo. Lahat ng mga, naisip ko nga, lahat ng mga social concern ngayon, lalagyan ko ng mga patungkol kay Christ. Amen po. Pangalawa, respond to life's trials by turning Jesus in faith, learning to cry, Lord, save me, instead of relying on our own strength or worldly solution. Ano man ang problema na dumating sa atin, unang-una, dapat matuto tayong, Lord, save me. Sino ang nakagawa na nito? Sinabi niyo, Lord, save me. Alam ko, naalala ko ito. Very good. Ako naalala ko ito nung nagmumotor ako eh. Hindi ko alam kung anong problema ko noon, pero may laking problema ko. Habang nagmumotor ako, sabi ko, Lord, save me. Yan. Kasi, syempre, tawag doon, pumunta kagad sa isip ko yung malaking problema. Yung pastor nyo may problema din ha. Kala nyo, Superman tayo. Hindi. Pero mabuti na lang, kahit may problema ako, meron akong greatest nagsusolution. Walang iba kundi si Jesus. Amen po. Pangatlo, rest in the assurance of Christ's saving grace, knowing that Jesus hears what? The sincere cry. Kapag sincere yung cry mo, naririnig ng Diyos yan. Tama? Hindi ka magsasabi ng, Lord, save me, just para, kunwari, manginginom ka. Nagkaroon ka ng tama sa baga dahil kakainom. Sasabihin mo, Lord, save me. Tapos sa isip mo, pag gumaling ako, makakainom na naman ako. Hindi ganon. Diba? Ganon, gustong gumaling kasi para matuloy-uli yung kanyang kasalanan eh. No? Kasi pinatigil ng sakit eh. So, Lord, save me dahil gusto pang matuto at magawa na yung dapat gawin. Alam niyo kung bakit natututungan ang buhay niyo? Sino rito yung mga muntik ng mamatay? Ako. Preacher ka muntik na yan, nabundol yan eh. Nabundol yung siya sa kanyang move it. Hindi yung parang sa'yo parang okay lang, di ba? Nagkapili ka lang nun, di ba? Et cetera. Tama ba? Pero sa totoo lang, kung wala yung saving grace of God, maraming namamatay sa ganun-ganun lang. Di ba? Nabundol ng ganun. So sino pa ritong mga Ito, mahirap sa makikirayan eh. Kala mo, dala nito Parang may quota lagi yung taxi eh.
Grabe yung patakbo to. Bira. Kahit na ano, kahit umuulan, kahit basa yung ano, ako yung mismo parang gustong ano eh. Di ba? Napapaganon ka kagad, napapadasal ka eh. Papa, Lord, save me! Yan. So tandaan ninyo, the cry of Lord, save me is the prayer of faith that recognize our need. Rest in Christ's sufficiency and experience His saving grace. Kaya ngayong araw na to, tuturuan ko kayo. Tuturuan tayo ng Panginoong Kristo Jesus. Tuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos ang mga salahat. Tuturuan tayo ng banal na Espiritu na magsalita ng Lord save me. Ayos ba yan? So ano matututunan natin yan? Una, point number 1 is that Lord save me is the cry of helpless heart. It is a cry of helpless heart. It is a prayer of helpless heart. Di ba? Yung wala nang magawa. Tignan mo, verse 30, di ba? But when he saw the wind, he was afraid, beginning to sink, and cried out, Lord, save me. Ang galing ano? Actually, iniisip ko to, naghanap ako sa YouTube ng mga Jesus Walk on Waters. Alam mo yung depiction nila, biglang lumubog talaga si, Kasi, di ba, hindi naman yung nawala yung kapangyarihan, dahan-dahan. Siguro parang nasa time capsule to, dahan-dahan. Kasi, nawala yung niya eh. Bilang, sa depiction talaga, bumaba talaga, tapos kinuhas ni Jesus ng ganun eh. No? Isipin mo bakit sila doon sa bangka? Sinabi ni Jesus, bumalaot kayo. Tapos pupuntahan ko na lang kayo doon sa kabilang pangpang. Yan. Kasi, ide-disperse ko yung crowd. At nanalangin pa siya doon. So nung nasa dagat na sila, biglang tawag doon, bumagyo. Ang sabi sa depiction doon, sagwan sila ng sagwan, kunwari papunta sila ng ganon. Kasi ganon ang papunta nila. Sagwan sila ng sagwan, hindi sila makapunta doon, bumabalik sila ng ganon dahil sa hangin. Kaya naabutan sila ni Jesus na naglalakad sa tubig. Naglalakad sila, doon pa yung mga diba? Doon pa. Diba? Kaya pagkamalan siya ng multo, no? So, kumbaga, yung kinalalagyan nila, hindi naman nila kasalanan, utos ni Jesus. Tama? Tapos, nung nung nagkita na sila ni Jesus na pagkamalan ng multo, taka syempre, nung nakita ni Peter, alam mo si Peter, ito makikita ninyo si Peter, ang lakas ng pananampalataya niya. Ilalagay ko na, malakas ang pananampalataya niya. Sa lahat ng mga disciples, siya nagsabi, kung ikaw yan, Panginoon, let me go with you. Diba? Sabi ni Jesus, halika. Kung ako nandoon, kung kayo, sinong maging kagaya ni Pedro doon? Pag nakita si Jesus, di ba ang gusto nyo, comfort lang? Hindi, dito lang. Jesus naman yan. Dito lang ako hawak na. Kasi mga bagyo, gumaganon-ganon kayo ganon-ganon kayo, di ba? Ganon-ganon pa. Ganon, tapos, Lord, kung ikaw yan, Lord, punta ako dyan. Well, si Peter, kung ikaw si John, nakaganon ka, pasikat din to. Pasikat yan. Ano yan? Ganon, di ba? Pero si Peter, habang binabagyo, di ba? Siyempre, gumaganon-ganon yung bangka nila Punta ako dyan. Tapos siguro nung umahabang si Pedro ng gano'n, siyempre, nakikitap doon. Pa siya, tabi-tabi po, gumagano'n pa. Siguro yung nakikira, gumagano'n yung anong trip nito? Diba? Sige na Sa lahat ng si Pedro antong merong pananampalataya na sobrang tibay kapag kung ikaw yan, pupunta ako. Alam mo, meron akong realization doon Si Jesus, kahit saan ka magpunta, alam naman natin nandoon si Jesus. Pero ba't iilan lang talaga ang gustong pumunta doon? Tama. Mas gusto ng comfort. Ay, ako dyan. Walang aircon. Hindi lang sa may aircon. Di ba? Ay, ako dyan. Dito lang ako. Ay, magmi-mission kayo, pastor. Sige,
Oh, pray kita, pastor. Ganun lang, Ayaw sumama kay pastor sa mission. Ayaw umalis dun sa bangka kasi safe dun sa bangka eh. Safe dun. Kahit gumagano'n-ganon yung bangka, gaganon. Yeah? So, si Jesus, nung si Peter sinabi niya, come. Tapos nung nakita ni Peter yung wind. Yun to eh. Para bang ng wind? Tulog ng wind. Yun, di ba? Tapos natakot siya. Tapos nung natakot siya, unti-unti siyang lumubog. Siguro parang time capsule to kasi pag nawala ng bilang gaganon ka talaga eh, di ba? At siya ay tawag doon, cried out. Amen. Tandaan po natin, Peter walked on water by faith, but when he focused and shift from Jesus to the wind, doon siya unti-unting lumubog. Tandaan natin, trial expose our inability. Sabi nyo nga, trials. Storm. Yan. Kapag dumating ang trial sa atin, i-expose our inability. Makita natin, we are just a mere mortal man. Nung nakarang pumunta ako sa Fatima, kasi isa nating kaibigang pastor, si Pastora Ana, yung mama niya nasa Fatima. Tapos, inalis niya sa ICU. Isang araw na lang, ubusin na lang ang gamot. Tapos, pumirma na sila eh. Tapos, iuwi na. Ibig sabihin, good as dead na. Kasi dito yung tama niya sa ulo. Hindi sa ligan, tama sa ulo. Na stroke. So, nung nakita ko yung nanay niya, alam mo, hindi ko mapigilan umiyak. Kasi yung mama niya, labas na yung dila, aparato na lang ang tawag doon, ang bumubuhay. Yung kapatid niya, pastor din. Dalawa silang magkapatid. Pero magkaiba sila ng church. Kapatid niya, pastor, tapos siya, pastora. Sabi ko sa kanila, alam mo, pastora, ang hirap po, no? Bakit po, pastor? Kasi di ba mga natin, mga sa church, kung saan tayo nabibilang, akala nila, makapangyarihan tayo, nagpapababa ng apoy, bumubuhay ng patay. Pero kapag tayo na mismo nandun sa kinalalagyan, kagaya po ninyo, parang wala kayong magawa. Tapos, iyakan, sabi ko nga po, pastor parang naging ordinaryong tao lang po kami ngayon. Kasi wala na silang magagawa eh. In that trials, expose our inability. So, kaya minsan, sabihin natin, Lord, ang lalim na Lord. Diba? Ang lalim na parang hindi na ako nauhaw sa iyong salita. Ang lalim na parang ang dami kong bills. Diba? Ang dami na parang ang dami kong problema. Ang lalim na, Lord. Diba? Kailangan ko na ng tulong. Lord, save me. So, ano yung mga trials na yan? Ito yung mga trials minsan yung illness, pag may sakit ka, financial hardship, di ba? Yung doubt, yung fear, yung grief and loss, and loneliness, lalo na yung loneliness, no? Alam mo, meron namang solusyon sa lahat ng ito Sabihin mo lang, Lord, save me. Pumunta ka sa kaibigan mo. Kapatid or kaibigan, tulungan mo naman ako. Tulungan. Kasi meron tutulong sa iyo. Ang problema sa atin, hindi tayo marunong mag-ask. Tama po? And also family conflict. Failure, kapag nag-failed ka, persecution, temptation, anxiety and stress. Na minsan, parang Lord, ang lalim na Lord. Ang lalim na. Ano pa ba yung shame, guilt, pride and self-reliance, distraction and unexpected crisis. Lalo na yung unexpected crisis, yung biglaan, boom. Diba? Parang bubulagayin ka. Meron palang ganito. Tapos hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi minsan nakakapaghanda ka pa kapag alam mong darating Ang lalim na pala, Lord. Sabi sa Psalms, 12 chapter 1 verse 2, Psalms 121 verse 1 and 2, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sabi ni David, di ba, hirap na hirap, may problema siya. Tumingin siya sa kabundukan.
Saan nga ba nanggagaling ang tulong ko? Mag-self-reflect kayo ngayon. Ang dami ng pinagdaanan ninyo, saan nga ba nanggagaling ang tulong nyo? Tama? Ang hirap kasi minsan kapag nagkaroon na tayo ng status at hindi na natin nakikita na re-recognize na dati, pansit canton, masaya ka na eh. Ngayon, hindi ka lang makapag-Starbucks, umiiyak ka na. Tama? So, si David sabi niya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. May tumutulong sa akin. Doon ka pumunta sa tumutulong sa'yo. Alam ko, once in your life, nanalangin kayo ng sobrang taimtim sa Diyos. As if parang wala kayong magagawa, Lord, ito talaga, Lord, ito. At dininig ng Panginoon yung panalangin mo na yon. Ngayon, dahil medyo may status na tayo, iba sa inyo, nagkapamilya na. Iba sa inyo, high school na kayo, ano? High school na. Hindi nyo na nakikita sarili ninyo dati na, dito lang kayo dati. Sometimes you have to go to the basic foundation ng itinuturo ng ating Panginoon. Kailangan natin siya. Amen? 2 Corinthians chapter 12, verse 9, but He said to me, my grace is sufficient to you, for my power is made perfect in weakness. Ano raw? Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo Jesus ay ano? Made perfect sa iyong kahinaan. Kaya hindi, tawag doon, hindi masama na aminin mo sa Panginoon, Lord, mahina ako. May kailangan ako. Lord, itong parte ng buhay ko to, hindi ko talaga kaya to, Lord. And that's the time that His power will made perfect because of your weakness. Bakit kanya tutulungan? Kaya mo naman pala eh. Tama? Hindi kanya tutulungan kasi kaya mo naman. Sabi niya, therefore, I will boast all more gladly about my weakness so that Christ's power may rest on me. Kaya nakikita niyo sa mga nagte-testimony, sabi niya, without the Lord, ito yung nangyari sa akin. Pinangangalandakan, pinagmamapuri, iniyayabang. Ang alin? Ang ginawa ng Diyos sa kanya buhay. Ang hirap niya. Ang hirap mag-testimony. Kunwari dito, dati po akong magnanakaw. Tapos pag upo mo dyan, nawala yung mga tao, pumunta rin sa kabila. Di ba? Di ba? Church ba to? Di ba? Pero they're sincere to do that because they know. Kung meron man akong ipagyayabang, yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Amen? So stop pretending to be strong. Start depending on the Savior who is strong for you. Kapag sinasabi mong magaling ka or malakas ka, superficial lang yan. Makikita mo sarili mo one time, wala pa din. Unti-unting lumulubog. Mentally, emotionally, spiritually. Kaya makita mo may mga yumayaman naging bilyonaryo. Sasabi nila, I am empty. I am empty. No wonder sinabi sa Proverbs. Sabi doon, remember the Lord in the youth of your days. Anong ibig sabihin nun? Hanggat may nagagawa ka, hanggat kaya mong gumawa, hanggat kaya mong magmapuri, hanggat kaya mong magmisyon, hanggat kaya mong magbigay, hanggat kaya mong magminister, gawin mo. Remember, yun ang sinasabing youth. Kasi kapag nawala na yung youth na yan, wala na. Anong karoon pa ang makukuha mo sa Panginoon? Sasabihin mo, Pastor, gusto ko sanang pumunta sa inyo, kaso lumpo na ako. Precisely, nung hindi ka lumpo, ba't hindi ka sumama sa akin? Pastor, gusto kong magbigay sa inyo, magbigay sa church. Kaso wala akong work. Precisely, nung may work ka, dapat nagbigay ka. Tama? Remember the Lord,
Remember God in the days of your youth. Yung may magagawa ka. Ngayon may magagawa ka, gawin mo. Kasi what if dumating ang time na wala ka nang magawa, hanggang salita ka na lang. Pastor, gusto ko mag-ministry. Kaso hindi na ako marunong magsalita kasi na-stroke. Precisely. Dapat nung hindi ka pa na-stroke, dinabas mo na yung salita, magaling ka palang kumanta, magaling ka palang mag-preach, magaling ka palang gospel presentation, gawin mo na. Yung mga youth, sa inyong mga kabataan, you don't know. Bila na lang doon, di ba? Sa Tacloban, bila na lang may namaril, may namatay, 3. You don't know. Kaya hanggat may pagkakataon, may lakas ka pa, gamitin mo yan sa Panginoon. Amen po? Start pretending on the Savior who is strong for you. Pangalawang po is that, Lord, save me is the cry of genuine faith. Matthew chapter 14 verse 30. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink. And he cried out, Lord, save me. Ito na yan. He cried out, what? Lord, save me. Una, it's because genuine faith knows who to call. Kapag tunay kang mananampalataya, ito makinig kayo mga kapatid. Pag tunay kayong mananampalataya, alam mo kung sino ang tatawagan nyo. Pero kapag dumating ang problema sa iyo, ang unang tinawagan si Bombay, unang tinawagan si Lone, teka muna, mag-reflect ka. Teka muna, parang gawain ang hindi mananampalataya yun ha. Di ba dapat kay Lord? Kay Lord dapat. Turuan ko kayo. Kung ito, sinasabi, Lord, save me. Ito naman, marunong kayong magalit. Kunwari, dumating si Bill. Makinig kayo, magagamit ito. Dumating si Bill. Oh, ang kuryente ay 5,000. 5,000. Tayo, nagpa-5,500 tayo, no? 5, di ba? Alam mo, bukod sa Lord, save me, sabi niyo sa Bill na yun, huwag mo akong tatakutin, babayaran kita. May Diyos ako. Dapat ganun kayo. Hindi yun, grabe naman yan. Pupususol niya. Meralco, ano na. Diba? Gawain ng unbeliever yun eh. Dapat, kausapin niyo yung mga bill niyo. Ha? Hindi ako natatakot sa iyo dahil babayaran kita. May Diyos ako, the who can provide. Ganun dapat. Speak to the mountain. Amen? May tutunan ba tayo? Amen. So, sasabi sa Romans chapter 10 verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Sino? Si Jesus. Dapat marunong talaga tayong tumingin. Kaya nga nakikita sa mga, minsan mga, tawag doon, karatula, billboard, Jesus save. Sino naman magpapagawa ng napakalaking billboard na nakalagay, Jesus save? Sino? Maliban na lamang kung nararamdaman niya talaga nang humingi siya ng Lord save me, talagang sinave siya. Tama? Ngayon, tatanungin ko kayo, sino si Kristo sa inyo? Yun yung bagay na ginawa niya sa'yo. Pag sinabi niyo, Jesus provide, then, kaya mo na sabi, kasi God provide for you. Tama? Pero ilagay niyo na ito, na kailangan makita ninyo that Jesus saved. Amen po? So, kilala ni Peter ang Panginoong Hesus na makapangyarihan nagliligtas. Kilala niya. Kaya nga, Lord, save me. Pangalawa, because genuine faith depends on Christ, not on perfect circumstances. That is genuine faith. Hindi yung kung kailan maayos na ang lahat, saka ako mag-church. And that is not genuine faith. Kapag maayos na ang lahat, saka ako magbibigay. That's not genuine faith. Alam mo, marami ako nakita. Pag sabi sa akin na lang, sabi ko, magre-resign ako sa trabaho. Winidro ko yung pera ko, 150. Sabi ko, mahal. Yan.
Si Eva naman, tawag doon, walang ka amok-amok, walang tutol-tutol. Siyempre, yung puso ko, talagang gusto ko talagang papatiles ko ang church. Kasi ayaw ko dumating ang araw na maghahanap ako ng trabaho para may magawa ako sa church. Tama? Sana ganun din po kayo. Hanggat may work kayo, gawin nyo ng lahat. Kasi baka dumating ang araw na wala na kayong pinagkikitaan hanggang sana itong nagawa ko sa Panginoon. So, ginawa ko yun. Pinatiles ko yung church, ganon, etc. Tapos noong ribbon cutting, may dumating na na Australian. Tapos doon, yung binigay ko sa Panginoon, binalik niya. 10,000 fold. 10,000 fold talaga. 10 times fold. 10,000. Lord, sasabihin 10,000, Lord. Hanapin ko yun. Yan. 10,000. So, yun eh. Yun eh. Depends on Christ, not on perfect circumstances. Sa kanila mabibigay sa Panginoon kapag meron ng sobra. Yun nga yung problema eh. Hindi na mamalimos si God. Alam mo minsan, yung problema mo ngayon, si Lord lang pala ang katugunan. Tama? Hirap na hirap ka sa time. Bigyan mo sa Panginoon ng time mo. Bibigyan ka. Naalala ko sa book na binabasa ko, yung kalimutan ko na. Basta si Oral Roberts ang ang author. Seed faith. Seed, as in buto. Seed faith. Sabi doon, merong isang estudyante na nagpipail sa grades. Sabi niya, pumunta ngayon siya kay Oral Roberts. Sabi niya, Pastor, wala ako kasi time magsimba, wala akong time kasi sobra talaga, dami kong ginagawa talaga. Sabi niya, ibigay mo yung 10% mong time sa Panginoon. Basta ibigay mo. Marami akong mamimiss na klase. Marami akong mamimiss na Hindi, ibigay mo. Ginawa niya. Kasi pastor, kasi wala nga akong naglalakad lang ako pumunta rito, wala akong perang So, basta ibigay mo. Magtiwala ka sa akin, magtiwala ka sa Panginoon. Tapos binigyan niya yung nag-church. Kasi sa loob ng campus, merong school dun eh. Mayroong church dun eh. Nag-church siya. Tapos one time, nakita niya uli, ano nangyayari sa'yo? Pastor, okay na pastor, eskalain mo ngayon, parang ang dami kong time. Pero lahat ng subject ko, na-aatinan ko. Pangalawang pastor, kinuha pa akong student worker sa school. So, meron pa akong sweldo. Talaga? Ganun po talaga yun, pastor? Ganun yun. Ibigay mo yung 10% sa kanya at the rest siya magbibless sa'yo. So, ganun yun eh. Kaya minsan nakala mo wala kang time. Di ba? Ang dami mong ginagawa, tapos parang wala akong time ganito, walang time, walang sa pamilya. Wala eh. Kasi nasa cellphone lahat, swipe na swipe eh. Kailangan Bigay mo sa Panginoon, makita mo, ang dami mong time. Ito, pansinin niyo mabuti. Ito, si Ray, alam ni Ray eh. Anong kaibahan nung nagko-commute ka at nagdadrive ka? Kunwari, pupunta ka sa trabaho mo. Ako naranasan ko to eh. Pupunta ka sa work mo, ito walang traffic Pupunta ka sa work mo, kunwari, nagbumotor ka at saka nagko-commute ka. Ako napansin ko, halos pares lang eh. Nagugulat ako, nakamotor naman ako, ibig sabihin, dapat mabilis ako. Pero pag nagko-commute ako, ba't parang ganun din yung bilis? Yung walang traffic Napansin niyo ba yan? Maliban sa malayo, no? Ako napansin ko yun eh. Valenzuela, Caloocan, parang parehas lang eh. Pero kapag nagko-commute ka, pero ang daming daming hinto, ang daming pero bakit ganun? Pag binilang ko yung oras, halos ganun din eh. Sa nagmumotor, anong kapangyarihan ito? Tingnan po ninyo, pansinin po ninyo yan. Gusto ko lang po ninyong makakita yan. So, Hebrews chapter 4, verse 16, let us then approach God. Approach God. God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. In our time of need, with confidence. Hindi ka naman siguro hihingi kay Lord ng bagay na hindi mo iniisip na ibibigay niya. Tama? May duda ka na. Actually, may plan B ka na eh. Pag hindi binigay ito Lord, ito gagawin ko.
Yeah. Basta ganun eh. Ang hirap eh, lalo kapag meron ka ng, well-off ka na, meron ka ng means. Pero alam mo yung means na yan, gagamitin ni Lord yan para ibigay yung needs mo. Tama po? Faith is not the denial of our trials, but the absolute assurance of Christ's supremacy over them. Kaya nakita mo, hindi naman doon dumating si Jesus Christ, hindi naman niya inalis ang storm. Kasi pwede niya gawin yun di ba? Sandali mo na, Peter. Simon, ang pangalan niyo doon. Sandali mo na. Kakan ko muna yung bago ka maglakad dito. Pwede yan, di ba? Kakan ko muna yung sea. Kakan ko muna yung hangin. Bago ka maglakad dito. Pero hindi. Kung titignan nyo, babasahin yung Biblia, noong napunta na sila sa boat, saka pa lang nawala ang bagyo. Nung tapos na yung senaryo na, Lord, save me. Di ba? Minsan, pag dumarating tayo sa mga storm ng buhay natin, yung mga trials natin, hindi mo naman makikita na nawawala yan. Kasi alam mo, gusto ka niyang katagpuin, gusto kang katagpuin ng Panginoon. Hindi niya pakakalmahin yan. Hayaan ka niyang lumakad ng may pananampalataya. Daming bills. Saligan tama, Lord, yung bills. Salig. Pero lalakad ako, Lord. Ganon, di ba? So, faith is not denial of our trials. May trials ka, kaya kami pananampalataya. Hindi maganda ang nangyayari sa buhay mo, kaya kami pananampalataya. Ang hirap manampalataya sa Panginoon kapag okay na lahat. Sa Amerika, kapag hindi maganda kung hindi kutsyon ang upuan mo doon, hindi ka pupuntahan doon kapag church ka. Pag hindi aircon, hindi ka pupuntahan pag church ka. Ganon sa Amerika ngayon. Ang hirap sumamba doon sa Amerika ngayon kapag walang maayos na kalalagayan. Kaya tatanungin ko kayo, dito mainit, hindi kutsyon ang upuan nyo. Sino kaya ang mas matinding pananampalataya? Sila na di aircon, lahat-lahat na. O kayo na nandito. Sometimes, susubukin ng pananampalataya mo sa storm. Sabi ni God, ni Jesus, anak, sayang ka ba talaga? Tama? Pangatlo, dito ako magtatapos. Yay! Sabi mo nga, yes, patapos na si Pastor. Sabi Third point is that, Lord, save me is the cry to secure the rescue. Lord, save me. Yan. It is a cry to secure yung rescue. Naalala ko si kapatid na, na Iasar eh. Ito yung di ba sa preaching, tawag doon, exam. Ito yung, di ba, yung rescue, tama ba? Parang pa na ulit. Alam ko ito eh. Sino ba yung coach mo doon? Coach Joanna. Pinicturean ko si Coach Joanna habang nagpipreach ka doon sa harap ng church. Nagaganon talaga siya, oh. Talagang kinoach ka talaga, no? Di ba? Si kaka-coach sa'yo, nahulog ang loob mo. Kahit wala na tayong, tawag doon, wala na tayong SOL doon, tapos ng SOL 3 natin, gusto pang pumunta doon. Sabi ni Pastor Noel, huy, hindi lang church natin, dito yung church natin. Nagbubulungan tayo, sabi ko, mukha yata may magta-transfer dito kay Pastor Jonathan. Pero galing si Joanna, no? Kinausap ka talaga niya, di ba? Talaga yung isa, niya, pagka-teach niya, yung boost yung oh, yun. Nagkamahiya talaga. So, ang ginawa ni Lord sa 31, immediately, Jesus reached out His hand and caught him. Immediately. Di ba? One of the most beautiful words in the passage is immediately. Jesus did not lecture Peter before rescuing him. He rescued first, then He correct. Grace came before correction. So, tinan nyo na ito. It secure immediate grace.
ang Greek word ng immediately ay eteros. Eteros. Ibig sabihin, biglaan. So the very moment Peter applied the words, Lord, save me, Jesus act. Nung nakita niya, narinig niya, Lord, save me, punta kagad si Jesus. Alam mo, magaling si Jesus, ano? Kasi, meron bang lalakad sa tubig na, kunwari, ito yung bangka, di ba? Sasabi ni Jesus, lakad ka na, pupunta lang si Peter dito. Hindi ganun eh. Ibig sabihin, malayo si Jesus sa bangka, siguro hanggang doon, kasi paano maglalakad si Peter kung ang lapit lang ng bangka? Diba? Come. Ibig sabihin, malayo yung bangka kung saan nandoon si Jesus. At naglakad talaga si Peter, hindi sinabing 2 step, 3 step, hindi. Talaga nakapaglakad siya. Pagpalagyan na natin doon ang bangka, nasa kalagitnaan si Peter, nandito si Jesus, malaylayo pa. Tama? So, nung narinig ni Peter ang hangin, naramdaman niya yung hangin, narinig niya yung mga ganon. Tapos yung tubig talagang gumaganon kasi bagyo nga eh. May bagyo ba sa dagat na kalmado ang dagat? Diba hindi? Ang lalakas ng alon yan eh. Malalakas yan. Matataas yan. Kaya tingnan niyo yung kapangyarihan ni Jesus. Jesus walk on water. Sa bagyo. Bagyong water, hindi calm na water. Parang ang dali lang tingnan nung calm na water na naglalakad ka ng ganon. Pero kapag bagyo yun eh, naglalakad siya sa bagyo, gumaganong-ganon pa yung tubig. Ang hirap nun. Kalagitnaan, narinig ni Peter ang hangin, naramdaman niya ang hangin, ang tubig, naramdaman niya. Unti-unti siyang bumaba o nag-sink o lumubog. Isipin mo layo ni Jesus. Paano niya na-rescue si Jesus? Si Peter. Di ba grabe yun? Nakikinagis siya ba? Kaya nisip ko, paano ginawa ni Jesus yan? Hindi na sinabi kung tumakbo si Jesus eh. Niligtas eh. Di ba? Tingnan niyo yung kapangyarihan ni Jesus. Kaya nga nung napunta siya sa bangka, sabi niya, truly are, this is the Son of the Almighty God. Sinabi yan talaga na ito talaga ang Diyos, ito talaga anak ng Diyos. Doon talaga sila niniwala. Yung context nito, bago sila pumunta doon bago nangyari yung scene na kung saan punta sila sa bangka, kagagaling lang nila magpakain ng 5,000 people. Pagkain sila, nagbilagro na sila. At itong pagpunta nila sa tubig, hindi lang ito yung first time na nagkaroon sila ng encounter sa tubig na nasa bangka sila. Una, yung pumunta sila, nasa Mark yun, yun ang unang nilang encounter na kung saan si Jesus natutulog. Kaya sinabihan siya ng mga disciple niya, Panginoon, hindi pa kayo nag-aalala na kami mamamatay? At tutulog si Jesus eh. Sabi, tumigil ka. Ginanon ka agad yung tumigil. Kumbaga, this is not the first time na naranasan nila yung bagyo sa laot. Pangalawa na ito. Tingnan nyo ako iniisip kong gano'n, paano yun? Ang layo ni Jesus kay Peter eh. Bago siya lumubog. Di ba? Siguro, hinumakbang talaga si Jesus para ganunin siya. Di ba? So, immediately, mabilisan. Parang rapture in the blink of an eye. Di ba sa rapture, kapag mag-rapture na, alam niyo ba yun? Millisecond, in the blink of an eye, pang! Wala na tayo rito, rapture na tayo. Hindi yung dahan-dahan tayo gumaganyan. Walang ganon. Baka kasi may sumabit ng ganon. Ay, ba't ka lumulutang? Pastor, ba't ka lumulutang? Rapture na yata ito, kapatid. Hindi, nasabit ako, Pastor. Wala talaga makakasabit. In the blink of my milliseconds, boom. Sasalubungin tayo Jesus sa alapaap. Yun ang sabi ng rapture. Ganon. Ganito na yung ginawa kay Peter eh. I believe, ganun na nangyari. Immediately. Diba? Hindi na siya nagpatintero si Jesus sa mga alon. Kasi may alon, bagyo nga eh. O, tika, may alon dito, gaganon-ganon pa, diba? Wala nang ganon. Immediately. In the blink of an eye, mabilisan. And ako naniniwala, ganun din ang gagawin ng Panginoon kapag sinabi niya, Lord, save me. In the blink of an eye, tutulungan ka niya. Amen. Alam mo, pipreach pa lang ako tugol sa water, nahingahango na. Si Peter at Jesus kaya na hapong-hapo.
Alam mo, doon, kung babasahin niyo yung Biblia, sumusuko na yung mga apostol. Sa kakasagwan, dahil hindi sila umano, pagod na pagod sila. Kasi kapag tumigil sila sa pagsagwan, mas lalo silang tataob. Ganun sa bangka eh. Kaya, baga pagod na sila noon. Dahil sa alon. So immediately, pangalawa, it secured the unbreakable grip of Christ. It will secure unbreakable grip. Hawakan ka ng Panginoon. Amin po? Kaya, Lord, save me. Alam mong hawakan ka ng Panginoon. At hindi ka na niya bibitawan. Tingnan mo, Matthew chapter 14 verse 33. Sabi niya, and caught him. Hinawakan. Immediately lang immediately Jesus reached out his hand and caught him. Ang Greek word ng caught him ay apilambanomai. Ibig sabihin, to seize, to take hold, meaning to take hold of firmly. Hawakang maigi. Sino nagpunta dito sa Maalon, kunwari Sambales? Magkahawak kayo, pero hindi pa rin kayo stable. Naranasan niyo ba yung mga beach goers dito? Di ba ganon? Kahit dalawa na kayo, natatangay pa rin kayo eh. Pero ito, makapangyarihan talaga ang Panginoon. Kasi, hinawakan niya si Peter ng mahigpit at hindi sila hindi rin natangay si Jesus ng alon. Na-rescue talaga. Yan na. Ay, mamaya, yung tulong mo ha? Marami kang matutulungan dito. Ayan, may humihingi nga si Ryan ng kapugian mo eh. Gusto mo rin ba? Yan. Makikita mo lang yung mukha mo sa mga Google. Makikita nila yan. Yan. Pangatlo, it secure restoring love of Savior. It will secure. Kaya nga muna sabing, Lord, save me. Sabi diba sa John, the sheep hear my voice. The sheep hear my voice and I know him. Aba, he knows me and I know him. Kilala. Kaya kung masasabi yon, Lord, save me, kasi kilala mo. Yun talaga ang tunay na pag-ibig. Masisecure mo yung restoring love of the Savior. So, tinan nyo rito. Sumunod na sinabi ni Jesus, you of little faith, he said, why did you doubt? Mula nung kinuha niya si Peter, sabihin niya kaagad eh. O ito. Gusto kong makita niyo, ma-realize niyo. Ano maramdaman mo? Sabihan ka ng ang liit ng pananampalataya mo. Ma-open Pero isipin mo, sa lahat ng apostol, Lord, ako nga yung umalis sa boat eh. Ako nga yung gusto rin maglakad pumunta sa iyo. Ako, maliit pa rin ba pananampalataya ko? Nakaka-open naman kayo, Lord. Yeah? Ang liit ng pananampalataya. Sinabihan talaga ni Jesus si Peter eh. Why? Ito pa. Bakit ka nagdududa? Bakit may doubt ka? Ano maramdaman kapag bakit ka nagdududa? Di ba ang hirap nun? Yung all-in ka. All-in ka, naglakad na nga ako, Lord eh. Di ba kung nasaan ka? Sa lahat sa amin, ako lang yung gumawa nun eh. All-in nga ako, may duda pa ba yun? Pero sa totoo lang, itong dalawang word na to, ang liit ng pananampalataya mo, bakit ka nagdududa? Hindi naman ito condemnation. At hindi rin niya kinukorek si Peter. According to the theologians, yung words na to is instruction. Na sa susunod, lakihan mong pananampalataya mo, Peter. Sa susunod, wag ka nang magduda. Hindi ito negative side. This is affirmation. Nakapaglakad ka na, Peter eh. Lakihan mo pa. Nagawa mo na nga, wag ka na magduda. Ganun to. Oo, wag ka na mag-alinglangan. Kasi ang problema kasi ngayon, lalo na ngayon, sa mundo ngayon, kailangan magre-rephrase ka ng mga signs na sinasabi. Kasi baka maka-hurt ka. Tama? Maka-hurt ka.
Pero ito kasi, alam ni Peter, kaya hindi na siya nagsalita, alam ni Peter kung ano sinasabi ni Jesus. Kaya ako personally ako kapag tawag doon, nasabihan ko kayo ng ganito, huwag yung sabihin, Pastor, pinagdududahan mo pa naman tayo. Hindi. Ang sinasabi ko, lakihan mo pa ng konti. Kaya mo na. I'm always in the encouraging side. Lagi. Kasi sawang-sawa na ako, imo ako eh. Kung pagkikita niyo yung buhay ko dati, imo ako. Mahilig ako sa kaya nga yung mga paborito kong kanta dati, yung mga vindicated and strong. Mga emo. Basta yun. Kalimutan ko yung pangalan. Yan si Wake Me Up When September Ends. Yun ako. Pero nung naging pastor ako, nung naging mananampalataya, at lalo na naging pastor ako, nakita ko na losing ends pala ang nasa emo side. Laging defeated, laging paawa, parang walang Diyos. Ang sarap pakinggan kasi you will feel your pain, di ba? Kasi minsan baka nagiging nagiging addict ka na sa pain. Na kapag walang pain, naghahanap ka ng pain. May ganun eh. You used to it. Naging kultura mo. Kaya yung ibang mga mahilig sa bugbugan, yung kapag nagkaroon ng bugbugan, baliwala lang. Sa totoo lang, gusto nila yun. Hindi sila nasasatisfy pag walang ganun. At gagawa sila ng paraan para magkaroon ng ganun. Di ba? Sabi mo, nabugbog ka ng asawa mo. Ganun. O ba't di may wala yan? Mahal ko po siya. Precisely, mahal mo yun. Ginagawa ng asawa mo sa'yo na binubugbog ka. At kapag wala nang bubugbog sa'yo, ayaw mo. Gusto mo, may ganun talaga. Pag-aralan po ninyo. Kalimutan ko na tawag doon eh. Na hinahanap-hanap nila yun. Lalo na kapag naging kulturan, lalo na kapag nung bata sila, abuse sila nung bata. Hanggang paglaki nila, hanapin nila yung ina-abuse sila eh. Ganun po yun. Kaya kailangan makawala tayo sa ganun. Makawala tayo sa senaryo. Yung tipong, ang laki na ng problema dati, hanggang ngayon problema mo pa rin dati. Tika mo, ano ka na? Tama na. Done with it. Kalimutan mo na yun. Si Eva, magaling si Eva eh. Kapag may gusto talaga siyang kalimutan, nakakalimutan talaga niya. Kapag sinabi ko lang, nagkasala sa si Eva. Pag sinabi niya, pinapatawad na kita, kalimutan niya talaga. Gift ba yun? Kaya minsan, ano ba yung hindi ko na maalala pa eh. Kasi pinatawad ko na. Ganun siya. Kaya minsan, may yung mga namin, yung mga, syempre, may mga tampuhan din kami. Inaano ko sa kanya, wala siyang maalala. Yes. Hindi ganun talaga siya. Sabi niya, pag sinabi niyang gusto niyang kalimutan, nakakalimutan niya talaga. Ganon. Pag sinabi niyang, pinatawag ko na siya, gusto ko nang kalimutan yung nangyari, hindi niya na mababanggit yun. Yan ang maganda sa asawa ko, hindi siya archaeologist. Historical. Ganon, hindi niya talaga natatandaan. Kahit na yung away-away namin sa pamilya kay Kuya Ruel, ang laking away, hindi niya na matandaan. Ako nakakalala ko na nangyari that time. Diba? Pero siya hindi niya na maalala. Kasi sabi niya, pinatawad na rin niya. Psalms 144 verse 7, reach down your hands from high, deliver me and rescue me from the mighty waters, from the hand of water. Sabi ni David. Yun yung konteksto kung bakit sinabi niya, save me, O God. Si Peter, Lord, save me. Kailangan marunong tayong humingi ng tulong sa Panginoon. Amin po. O alam niyo ba ito? Sino nakakalam nito? Ito yung tahanan ko eh. Ito yung lugar kung saan ako nakatira dati. Pupunta nga ako dyan. Alam niyo ba yan? Ha? Uy, galing ha. Golden Gate Bridge. O hindi niyo pa maintindihan? O ito. Para maintindihan niyo. O, guess niyo na. Di ba? Ayan niya, ito yan. Golden Gate Bridge yan. Kung saan yung Warriors, yung basketball, diba sila Stephen Curry, doon sila. Yun yung San Francisco.
Yan, Golden Gate Bridge. Alam niyo ba, noong 1937, during the construction of this Golden Gate Bridge, 19 men fell to their death because there was no safety requirements. 19 na tao ang namatay dahil nahulog sila dahil walang safety requirements. So, the work slowed down. Dahil doon, yung paggawa ng Golden Gate Bridge na to, bumagal. Bumagal talaga, sobrang bagal. Sobrang bagal talaga. Because, sabi ng mga workers, ayokong mamatay dyan. Maganda na yung kahit daan-dahan, buhay naman. Make sense, di ba? Make sense, di ba? Make sense, kaya bumagal talaga. So, ginawa ng builders, nag-spend sila at that time na $130,000. At ngayon, bilyon na halaga nun. Nag-spend sila para lang para mag-install ng mga giant safety net under the bridge dito. Nag-install sila ng safety net. Mahulog ka man, hindi ka mamatay kasi may sasalo sa'yo. So, that time, 130,000, 1937, ngayon, bilyon na yan, ang halaga niyan. So, sabi niyan, not only did save 19 lives, hindi lang nakapag-save ng buhay, but yung work nila bumilis. 20% more bumilis ang paggawa nitong Golden Gate Bridge. Bakit? Dahil because men were no longer terrified of falling, hindi na sila takot na mahulog. Makinig po kayo. Alam ninyong may sasalo sa inyo. Sino? Jesus. Sabi niya na, Lord, save me. Yan. Alam niyo yan. Kaya kung ano man ang ginagawa ninyo, go lang. Lord, mananampalataya ko. Lord, pupunta ako dyan sa dreams ko na yan. Lord, gagawin ko to. Because I know kung ako man ay biglang mahulog, alam kong sasaluhin mo ako. Diba? Ito, to. Nung nakaraan, nag-birthday si Ate Shana, ng 50th birthday, dyan sa Casa Consorte ginanap. Kami nagpabook. And, Ray, kay, doon na rin, magpapabook ako, doon na rin tayo ganapin yung ordination nyo, ha? Kasi, yung tao, doon sa sinasabi mong, tawag doon? Resort, malayo, di ba? Mahirap yung tao dalhin, lalo ng taga rito, taga-ugong. At least dyan, alam na nila. Para marami tayong attendance. Di ba? Hirap naman mag-ordain tayo, tas tay-tay lang. Maganda yung maraming saksi. So, dyan lang tayo. Magpabook na tayo dyan sa September. So, si Ate siya doon alam niya naman yung kwento, pero ang sabi ko kay Ate siya talaga, when all had failed, aalagaan ka namin, Ate siya. Aalagaan ka namin. Kasi, alam nila kaya kung anong sitwasyon nila. So, kumbaga, ano man ang mangyari, ba? Kasi mahirap tumanda mag-isa. Mahirap talaga. So, kung hindi mag-prosper yung kanilang anumang bagay na ginagawa nila sa pag-aasawa, kakalingain namin mag-asawa yan. Yan talaga. Sa bahay, kami mag-aasikaso sa kanya. Nung birthday niya, nung karaan, pinaulit sa akin yan. Sabi ko, baka hindi na mangyari yun kasi mukhang magpa-prosper na yung pag-aasawa ninyo. No, di ba man, no? Talaga, palakpakan ng gano'n. Tapos, pinaano ko ulit na sa family na gano'n nga talaga ang balak namin ni Eva. No. Hindi ito sabihin mo na dahil may ginawang masama, di ba? Alam naman ni Kay yan. Pero hindi, ang namin is talagang kailangan talaga magpatawad, forgiveness, love pa rin, and so forth and so on. So, when all have failed sa buhay ninyo, alam mo yung may sasalo sa'yo. Is it comforting? Tama, di ba? Lord, save me lang. Lord, save me, Lord. Lord, save me. Ganon. So, move from mindset of fear to mindset of absolute covenant security. Jesus is spiritual safety net. Siya yung ating spiritual safety net. So, ano man ginagawa mo? Magnegosyo ka, alam mo mayroong sasalo sa'yo. Amen? John 10, magtatapos pa ako. John 10:28.
I give the eternal life that they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Kapag pala nahawakan ka ng ating Panginoon and continuously hahawakan ka niya, walang pwedeng makaalis ng kamay mo sa kamay ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi niya sa Matthew 14, but when he saw the wind, he was afraid, beginning to sink, cried out, Lord, save me. So I want to apply this Peter cry for our prayer. Tingnan nyo, Lord, kapag gagawa kayo ng prayer, makinig mga kabataan, para maintindihan nyo paano gumawa kayo ng prayer. Pag sinabing Lord, i-acknowledge mo muna. Kaya nga, di ba, Panginoon, di ba, ganun tayo pa nag-pray, Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. I-acknowledge mo muna yung kanyang authority. Pangalawa, i-admit mo sa kanya, Lord, ito pong aking need. Ito po yung mga pangangailangan ko. Lord, kailangan ko ng justice. Lord, kailangan kong makabayad ng bill. Lord, kailangan ko ng work. Lord, kailangan ko ng ganito. So forth and so on. And also, yung me, diba, Lord, save me, make it personal. Huwag niyong sasabihin, Lord, kasi binigyan niyo si diba, Lord, sa akin. Ikaw mismo, make it personal. Kaya nga sa Romans chapter 10, verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Panghuli na to. Makinig po sa akin. Pag sinabing Jesus, ano mong pangalan ng Jesus? Bakit Jesus ang pangalan nating Panginoon? Yan ay derived from the Hebrew word Yeshua. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Yeshua? It says, the Lord saves. Or Yahweh is salvation. Sa Matthew chapter 1, verse 21. So literally, kapag sinabi mong, Lord, save me, parang sumisibo ka, Jesus! Kaya maririnig ka niya. Kasi tinatawag mo ang pangalan niya mismo. Lord, save me. Or, Jesus. It is revealing to you. Amen? Di ba ang galing, no? Alam mo, kapag nagbabasa ka ng Biblia, parang periodic table. Hindi ka maliligaw at talagang tugmang-tugma sa lahat. Amen? Sige, tumayo po tayo. Yan. So, sa araw na to, yun ang gusto kong i-retain sa isip nyo. Kaya lagi ako nasasabi sa inyo, Lord, save me. Kasi kinakailangan, marunong kayo mag-identify. Kung kayo na ba kayo, hihingi talaga ng tulong. Amen? Baka hindi nyo to ginagawa. Pero ito yung key kung bakit si Peter or Simon ay naligtas. Kung bakit pumayapa ang dagat. Kung bakit nakapagpatuloy sila sa paglalakbay from point 1 to point 2. Nadaong sila sa pangpang. Kung bakit naisabi ni Jesus Christ o naipakilala niya kung sino talaga siya. Pagkatapos nung nasa bangka sila, sinabihan talaga siya ng kanyang mga alagad. Sabi niya, tunay nga, you are the Son of the Almighty God. Sabing ganon. So, Lord, save me, yan na mismo ang gawin mong unang-una. Sa dinami-dami ng pwede mong sambitin, yan una. Alam ko, meron sa atin kapag may nangyayaring peligro, nangyayaring problema sa atin, yung iba sa atin sabi niya, ang birang buhay to. Di ba ganon? Kina-curse mo pa yung buhay mo eh. Why not kung sabihin mong, pambirang namang buhay to, Lord, save me. Okay, yung bigla kang masagasaan, yung iba napapamura. Pag ba ganun, Lord, save me. Di ba pwedeng ganon? Mas maganda yun. Tama? O kaya yung biglang, ano bang problema na meron ka agad sinasabi na kung di mura, curse, o ano man, why not, Lord, save me? In that way, the hold of Christ, the grip of Christ, immediately, truly, Christ will save you. Amen? Sabi nga natin, Lord, save me! Lord, save me! Ano bang pangangailangan mo? Ilagay mo sa isip mo at sabihin mo ngayon, Lord, save me! Lord, save me! Yan. Parang ang hina. Wala naman tayong kapitbahay ditong mabubulahaw. Lakasan nyo kaya. 1, 2, 3. Lord, save me! Hallelujah. Sige, manalangin tayo. Dakilang Ama, salamat po, Panginoon, sa araw na to. Lord, napakaganda po ng iyong mensahe. Hindi ito informational,
kundi ito ay transformational. Hindi lang namin nalaman, o nawaan, nakita kung gaano kayo kaganda, kamakapangyarihan bilang aming Diyos. Kundi naunawaan namin na kailangan naming magsalita, Lord, save me. Unang-una, ina-acknowledge namin na kayo ang aming Diyos. Pangalawa, ina-acknowledge namin na wala kaming magagawa sa sarili namin. Pangatlo, ina-acknowledge namin na kaya ninyo kaming iligtas. Pang-apat, ina-acknowledge namin na ang pagmamahal ninyo sa amin kailanman ay hindi mawawala. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, na kung may mga bagay kaming nangyayari sa buhay namin, hindi namin masabing, Lord, save me, kundi nananangan kami sa lakas namin o sa lakas na meron ng mundong ito, patawad po. Lord, with a covenantal heart, Father God, Lord, mula ngayon, Panginoon, magsasabi kami sa lahat ng pagkagulat, pagkalugmok, anumang bagay, Panginoon, na problema, storm ng buhay namin. Nakakaasa po kayo, sasabihin namin, Lord, save me. Lord, kagaya ni Peter, Father God, stretch po ninyo ang hand ninyo sa amin at iligtas niyo po kami sa oras na magsasabi kami ng Lord, save me. Maging ang church na ito, Panginoon. Lord, save this church. Lord, anoint this church. Stretch your hands to this church so that people will come to you in awe of your presence and the salvation that you bring in this church. Father God, tulungan niyo po kami. Kagaya ni David, we cry unto you, save us, O God. Save me, O God. At kagaya ni Peter, we cry unto you, Lord, save me. Lord, save us. This we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, by the help of the Holy Spirit. All we say, Amen and Amen.